makita si Isabel kahit sa huling beses lang. Importante pala ang kasal, hindi lang sa dalawang taong involved. Kaya nakakayang magkamali. Tama ang naging desisyon ni Isabel. Alin mo sila. Gawin mo lahat para maging masaya ang pamilya mo. Dapat kasi sinigurado mong patay na talaga ako. Di maawa ka na lang po sa sarili mo. Mas dinadagdagan mo pa po yung mga kasalanan mo eh. Masahaba pa po yung sentensya mo dyan sa kulungan. At sino nagsabi sa'yo magpapakulong ulit ako? Magkakamatayan tayo dito! Sa lahat po ng mga nakakakita dito ngayon, tulungan niyo po kami. Scarlett, pwede ba? Bitawan mo na siya kung gusto mo. Ako na rin kunin mo. Oh, ang sweet ng dalawa, no? Talagang ibibigay niyo yung buhay niyo para sa isa't isa. Pero sorry si Isabel lang kasi yung kailangan ko. Jonas, nasa si Isabel? Kinuha siya ni Scarlett. Ano? Pero hindi kailangan ko ng tulong mo. Malalim ang galit ni Scarlett sa nanay mo. Hindi natin alam kung ano pwede nang gawin. Kailangan ko bilusan tayo bago pa tayo mahuli. Lord, bigyan niyo po ng lakas yung nanay ko. Para po sa kung ano man pong paggawa ni Mami sa kanya. Sana rin po bigyan niyo po siya ng tapang para hindi po siya mawala ng lakas ng loob. Ilay niyo po siya sa mga hirap at saka po sa mga sakit. Kung gusto niyong mabawi si Isabel, ipabalik ko siya sa halagang 60 million pesos. 60 million? Kala mo barya lang? Bukas ng umaga. Iti-text ko sa'yo ang address kung saan mo dadalhin. Ibigay natin yung gusto nila. Yun din sasabihin ni Isabel kung nandito siya. Pero kailangan natin ipaalam sa polis. Ako nang bahala doon. Huwag sana ako itulak ng demonyo bukas kung hindi ko mapipigilan ang gagawin ko bukas. Sasama ako sa palitan. Gusto ko makasiguro na mapapawi natin si Isabel. Ikaw lang ba? Hindi ako natatakot sa'yo. Welcome, Scarlett. Umpisa pa lang to. Walang hiya ka! Walang hiya ka! At anong akala mo, panalo ka na? Huwag ka magpakasiguro! Sisiguraduhin papatayin kita dahil walang kasing samang tao kaya gumawa nun sa anak ko! Kami ng anak ko ang mananalo. Dahil sisiguraduhin ko papatayin kita at tatahimik na ang buhay namin at sisiguraduhin kung hindi mo na siya masasaktan. Mabuti, alam mo. Tatapusin na kita ngayon. What? Isa ka ba? Ano bang hinihintay mo, ha? Bakit hindi mo pa gawin yung gusto mong gawin sa akin? Iniisip ko pa kung anong gagawin ko sa'yo. Kung paano kita pahihirapan. Iniisip? Bakit? Meron ka ba nun? Wala kang ang isip eh! Wala kang kaluluwa dahil wala kang puso! Oo na! Hindi mo na kailangan uulit-ulitin pa yan. Alam mo, pagkatapos ng gagawin ko sa'yo, sigurado ako na hindi ka na makakapagsalita pa. Kahit pangalan ng anak mo, hindi mo na masasabi pa. Ano? Ha? Kaya mo pa? Pilitin mo. Pigilan mong mamatay. Kasi kapag namatay ka, alam mo ano kung gagawin ko? Kukunin ko yung anak mo. At lahat ng ginawa ko sa'yo, gagawin ko sa kanya! Ito ba? Kanina ka ba? Tama na! Ano ba? Kanina ka ba? Hindi mo ba nakikita? Hindi na niya kaya? Yun nga yung gusto kong mangyari. Kaya pwede ba, huwag kang makailang dito. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Tapos ano?
Mas kami meron! Wait, oh. Baka nakakalimutan mo, ha? Kaya ka namin tinulungan dahil sabi mo, babayaran mo kami! Sige nga! Saan ka kukuha ng pera? Kay Jonas? Walang pera yun. Kaya huwag kayong umasa doon. Kanino nga? Kay Benedict? Scarlett, wala na tayo sa loob. Baka hindi mo pa rin ako kilala. Ayoko nang dinudugas ako. Alam ko kung anong pinag-usapan natin. Babayaran kita. Babayaran ko kayong lahat. Kailan nga? Pag-iisipan ko! Kaya na ba? Lamon kayo ng lamon! Pinakain niyo na ba si Isabel, ha? Hindi na. Ako na namin hindi na pakakainin yan eh. Pagkakaalam namin eh, papatayin mo na eh. Oo nga. Oo, papatayin ko yan, pero hindi pa ngayon. Parurusahan ko muna yung babaeng yan. Ikaw, matapang ka lang kasi bihag mo ko. Ganyan ka naman eh. Sa mga taong walang kalaban-laban, yun lang ang kaya mo. Kasi ikaw ang totoong duwag. Tuwag yan, di ba? Ha? Huwag nga. Ako? Maduduwag ako sa babaeng to? Gusto niyo pakita ko yung tapang ko? Ha? Sige, kalagan niyo. Gugulpihin ko tong babaeng to sa harapan niyo. Kalagan niyo! Uy, alaga natin! Tingnan nga natin. Hindi na makakatalo na ito. Bilis! Ano? Walang makikialam sa inyo kahit anong mangyari, ha? Masyado mo na mahinipitan tol eh. Eh, siyempre sinisigurado ko lang baka makalipas. Pare, tumawag na pala yung Rus eh. Ba't din yung pinatrace kay Benedict yung tawag? Prepaid lang kasi yung ginamit na pantawag eh. Ganun pala yun, no? Retrace mo lang ang isang number kapag linya ang gamit. Parang yung kaibigan natin ni Catherine, linya yung ginamit na pantawag. Kaya nagamit namin noon. Trace namin. Sayang naman pare, dapat alam na natin kung nasan sila. Nga pala, may paprint ko na yung litrato ni Isabel na pinadala sa inyo. Dinaan ko na rin sa mga pulis. Eto, may isa pa ako. Ayoko mang isipin. Pero mamaya, makuha naman natin si Isabel. Baka kung ano na pinagagawa sa kanya. Pare, sumagi din sa isip ko yung mga sinasabi mo. Nakakaawa si Isabel. Kahit ako, hindi ko matingnan yung litrato eh. Pare, teka nga. Itabi mo nga muna sandali. Bakit? Kaya pala sobrang luma na nitong susi na to. Kasi sobrang luma na rin itong lugar na to. Baka naman pwede natin itong ibenta. Scarlett, di pa payag ang Tita Matilda. Dahil itong property na to, ang una niya naging warehouse nung naging successful yung negosyo niya. At kung sakaling natuloy yung expansion ng negosyo niya, balak niyang gawin itong malaking warehouse. Kaya dito pa rin to kasi ito yung una napunta rin Tita Matilda. What a waste. Jonas, ano ba? Huwag mo kang hawakan. Tingnan mo, ang dumi-dumi ng kamay mo. Baka nag-evolve na yung germs dito. Alam mo, may kasabihan si Tita Matilda.
kailangan daw maging madumi mo na yung kamay mo bago ka maka-experience ng pagiging malinis. Parang sa negosyo, kailangan mo munang ma-experience lahat ng hirap at sakripisyo bago ka maging successful. Pakaliteral mo naman. Pero sa ngayon, gusto ko namang ayusin to eh. Pero unahin ko muna itong kasama ko. Dahil kasama ko si Catherine, at siya lang naman ang alam ko magtutuloy ng kumpanya. Diaz, kailangan natin bumalik sa mansyon. Meron na ako sisiguraduhin. Parang alam ko na kung nasan si Isabel. Sige, tayo! Walang hiya ka talaga! Papatayin kita, hindi na kita pakakawalan dito! Para matapos ang kalbaryo namin! Ano ba ginagawa mo sa buhay mo? Huwag mong idama yung anak namin. Dahil ang bata na yan, yan ang susi para hindi ako iwan ni Javier. At hindi ako bumalik sa hirap. Kasalanan mo rin naman kung bakit mo inabot to. Kasi wala ka na kang alam, mahirap ka na, mangmang ka pa. Court finds Isabel Salvacion guilty beyond reasonable doubt and imposes the indeterminate sentence of 10 years of prison mayor as minimum to 14 years, 10 months, and 1 year of reclusion temporal. Para sa lahat ng ginawa mo sa amin. Tulong! Yung dalawa, tulong! Papatayin kita! Mabulong ka dyan! Maldita kang bata ka! Diyan ka na babagay. Bagay sa'yo ito para magtanda ka. Kasi matigas yung ulo mo. Wala ka talaga utang na loob? Pagkatapos kitang palakihin? Wala ka talaga kwenta, anak? Wala ka na namang magkiwenta, mami eh! Mabuti pa, humingi ka na ng tawad sa anak mo. Dahil hindi mo siya maililigtas. Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya mamamatay! Tingnan natin kung makakayanan mo lahat ng sakit na ginawa mo sa akin. Kayong dalawa! Ano ba? Sabi mo kanina, hindi kami makikilala, tapos hihingi kang tulong. Wow! Di ba nasabi niya kanina, huwag natin sa tulungan? Dado pala kayo! Kita niyo, dehado na ako! Ano ba? Hawakan niyo na Kahit ito! ko yan! Okay, tol. Awatin na natin. Isabel, Hawakan niyo na! tama na yan. Tama na. Hindi mo naman pala kaya eh. Tama na! Papakawalan niyo ako! Pigilan niyo siya! Pigilan niyo na! Ano ba kita? Hawakan niyo! Napatunayan ko lang sa'yo na totoo ang sinasabi ko sa'yo kanina. Na kaya mo lang ang mga taong walang kalaban-laban. Pero kapag natatalo ka na, dadayain mo na. At sino nagsabi sa'yo matatalo ko? Napapayag akong matalo. Kaya nga ako kumuha ng kakampi, di ba? Eh wala namang magawa sa'yo mga kakampi mo eh. Tingnan mo nga yung mukha mo. Yan ang paalala sa'yo na totoo kang talunan. Hindi mo siya mapapatay dahil una na kitang papatayin! Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa mukha. At ngayon, buong mukha mo tutuklatin ko. Wag!
Wag! Wag! Wag! Wag! Hello? Oh, ano na? Andito na yung pera. Papunta na ako sa lugar na sinasabi mo. Siguraduhin mo lang na may babalik mo sa akin, Isabel. O sige. Basta siguraduhin mo na kumpleto yan, ha? Huwag na huwag mo kong dudugasin. Tandaan mo, walang mga pulis. O sige na. Darating kami dyan. Wag! Makikilala ka pa kaya ng itsura mo yan? Hindi pa ako tapos sa'yo. Hayop ka! Aray! Wag! Ano ba? Hayop ka! Hayop ka! Ano mo ka? Kompleto na ba yan? Opo, sir. Pero, bakit grabe naman yung halaga na hinihingi nila? Pagkatapos sila sinaktan si Madam? Mga swapang. Makarma sana sila. Alam mo, Mukha, kahit na magkano ang halaga na yan, ibibigay ko yan. Mailigtas ko lang si Isabel sa mga inayupak na yan. Go. Go, sir. Nakaka-amaze na. Mahal na mahal niyo pa rin siya. Hindi naman ako tumigil sa pagmamahal kay Isa eh. Sa dinamin-dami ng mga nagawa kong na nadadamay sila. Sana sa ganitong paraan makabawi man ako sa kanila. Sige na, ikaw nang bahala kay Catherine, ha? Apa. Boss, ano? Hindi man natin hintayin si Jonas. Saan ba siya? Hayop ka, Scarlett! Paglalamayan ka ngayong warak ang mukha! Kulang pa yung salitang sama sa'yo, Scarlett! Paano ka ba tumitingin sa salamin sa sarili mo? O paano ka ba nakakatulog sa gabi? Knowing na nakakaganti ako sa'yo, lalong sumasarap yung tulog ko. Kahit na anong gawin mo pa sa akin o kaya sa mukha ko, wala nang sasama pa dyan sa tsura mo! Dahil mukha kang naaagnas sa bangkay! At yung budhi mo, magbumukhang santo ang demonyo kapag tinabi sa'yo! Demonyo? Sige, pangangatawanan ko yung demonyo. Dudurugin ko yung mukha mo! Ha? Demonyo pala eh, no? Ha? Tingnan natin yung tapang mo ngayon. Scarlett! Scarlett! Tama na muna yan. Kailangan na muna nating umalis. Ano ba? Hindi mo ba nakikita? Hindi pa ako tapos dito. Antayin mo muna. Papatayin ko muna itong pesting to. Scarlett, nakausap ko na si Benedict. Bakit mo nakausap si Benedict? Umingi ako ng pera. At may pera na siya ngayon, kaya tara na, kunin na natin. At bakit ka gumawa ng desisyon ng sarili mo? Hindi ka nagtanong sa akin! Di ba sinabi ko wala akong pakialam sa pera? Hindi yun ang dahilan ko, kaya kinuha ko si Isabel. Alam mo, wala akong pakialam sa issue mo. Ang kailangan namin, pera. Tsaka kung may utak ka talaga, ito din ang gugustuhin mo eh. Lalo na yun sa itsura mo. Saan ka pupulutin pagkatapos nito, ha? Wala kang pakailam sa gagawin ko. Hindi mo ba naisip na dahil dyan sa kasakiman mo, sa katangahan mo, pwedeng matuntun tayo ni Benedict kung nasan tayo ngayon? Yung perang iniisip mo, pwedeng maging bato pa yon. At malamang hindi ka sa kulungan pupulutin. Sa hukay! Talaga? Kung hindi mo gagawan tong gusto ko, ikaw ang mauuna sa hukay! Eh kung talupan kaya kita sa harapan ng mga kapatid mo, para mawala yung tapang mo, ha? Gusto mo? Sinasabi ko lang naman, kailangan din natin ng pera, no? Para pagkatapos mo dyan sa babaeng yan, pwede ka pang mabuhay. Pag-isipan mo, ang laki ng hiningi kong kapalit para kay Isabel. Sa'yo na yung kalahati.
hindi ako papayag na makuha nila si Isabel sa akin. Pero sige, papayag ako sa gusto niya. Kuya, hindi po dito yun. Doon pa po yata. Wala nang tao doon. Wala na akong makukuha pasahero pagbalik ko. Dito ka na lang, maglakad ka na lang. Sige na, akin na yung bayad mo. Wala po akong pambayad. Ayan, yan na lang. Yan cellphone mo na lang. Po, kuya, hindi po kailangan ko po ito eh. Akin yan. Yan na lang. Iisa lang yung pinagmulan ng lahat ng kawalang hiyang to. Si Isabel. Manda ka sa akin, babae ka. Tapos na ang laro. Pagkatapos, hahanapin ko si Catherine at isusunod ko sa'yo. Maraming salamat sa pag-aalaga mo. Kung meron man na nagkaroon ng pagkukulang sa ating dalawa, alam kong ako yun. I'm sorry. Sana sa konting sandali na magkasama tayo, sana na iparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal.